caught on cam at trending na naman si Ma'am Shi. Dahil sa kanyang kilos na parang walang etiquette, walang ka-finesse-finesse, katsipan, walang manners, kadiri. Caught on cam na naman ay unang ginang itong pinag-uusapan natin. 'Di ba? The first lady. Dapat ikaw ay laging poised. Dapat ikaw lagi ay marangal. You're representing the Filipino women as a whole, 'di ba? Ikaw ang unang titingnan ng mga dignitaries. Sino ang unang ginang? Hindi, wala silang pakialam kung sino man yung mga artistang sikat sa Pilipinas. Dead ba sila kay Marian, kay Hart, kay Catherine? Pagdating sa usaping politika, at kapag nagkikita-kita at nag-uusap-usap ang mga world leaders, sino ang asawa nitong kaharap ko? Sino ang first lady? Let's see if how she dress up, how she carries herself. Let's see if how Filipina women looks like based from the first lady. Is that right? Tapos ganito ang pinagagagawa. Ang cheap. Tapos minsan makikita mo nagpapalda ng pagkaigsi-igsi, ang pangit naman ng binti, para namang tingting. Sorry na. But yeah, well, kahapon po meron silang Vandenour, Wine of Honor thingy-thingy. Twice a year daw po yung ginaganap sa Pilipinas. Every January and every June. Ito nga po, Independence Day kahapon, June 12, kaya may ganyan silang ceremony. And doon sa event, huli kam si Ma'am Shi na inagaw ang wine ni Quezzo. Hindi naman siguro wine niya yun, tapos pinahawak lang niya kay Quezzo dahil sila lalakad, di ba, rarampa, papasok as grand entrance doon sa event or doon sa venue, sa Kamangyang. Yun naman ay sariling wine ni Quezzo at magtotoo sila ng pasosyal. Diyos ko po, ang mahal-mahal ng bilihin sa Pilipinas, nagsisinosyal ng ganito. And ito po ay hindi lang basta in-upload ng mga DDS or ng mga kritiko ng pamilyang Kuting at Ahas, kundi in-upload din ng mainstream media, mga ate at kuya. Kuting, Diyos ko, nakakahiya ang ginagawa ng asawa mo. At bakit ganyan ang kanyang asal? Bakit asal kanto? Asal babaeng kalye? Sabi nga ng iba, daig pa ang putatsing. Sabi ng ibang nguwi niya, daig mo pa ang pokpokita, Ma'am Shikels. Oh. At ito po ay very unhygienic, mga ate at kuya, ha? Kadiri talaga. Pinost din po ito ng mainstream. Mainstream, mag-iingat kayo. Dali. Ito shared by Inquirer.net, mga ate at kuya. Dali. Oh. Ang sabi dito, yep, ikong paglingkuran ang asawa mo ay iyong bantayan, mas kakuting na charot. Gusto yun pang tugtog, mga ate at kuya pala. Nilaklak ni Smugs ang alak ni Quezzo. At sa videong yan, sabi ng inquiry sa post nila, watch, First Lady Lisa takes a sip from the glass of Senate President Francis Escudero at the Independence Day Vandenour in Kamangyang kahapon. Binalita ng Inquirer. Pinagtawanan ng netizen ang katsipan ni Smugs. Okay? Oh. Kasi nga, bakit ka tumagay doon? Kasi ang pansin ko diyan sa ginawa ni Ma'am Shi, kasi hindi siya tumingin, mga ate at kuya. Hindi siya tumingin muna, so baka napagkamalan niya na server si Quezzo. Hindi nag-shake hands kay Kuting si Quezzo. Kinuha ni Ma'am Shi ang alak ni Quezzo, nilaklak niya, tumingin kay Quezzo, eye to eye, and then ibinalik ang baso. And then, may nag-abot naman ng alak para sa kanya. From behind her, sa likod ni Ma'am Shi, may nag-abot ng, ito talaga ang alak mo, si Kuting tawa lang ng tawa, hindi yata matanggap yung ginawa ng asawa. O, inalog-alog ni Quezzo yung hawak na flute. I think that's a flute glass, no? Yung alak.
inalog-alog, shinake-shake kasi parang may cherry sa loob. Ano ba itong Diyos ko, naman yung alak ko, kaunti na lemang. Sabi siguro ni Keso. Oy, nakapag-like na ba kayo? Nawiwili kayo ha? Oh. Ano ba yan? Right? Ito po ay trending na ngayon mga ate at kuya. At saka sabi ko nga, bakit sila nagsisinosyal? Mahal-mahal lang sigil ng kuryente, 'di ba? Sabi nga ni Tentay, while she was drinking wine and toasting wine with the dignitaries, ang mahal ng singil sa kuryente sa Pilipinas, ang mahal na mga kinukonsumo natin, gutom ang taong bayan, umaaray sa presyo ng bilihin, sila nagsisinosyal. Parang they are rubbing salt to our wounds and also nagkakalat naman sila sa kanilang pagpapasosyal. Right? Oh. Itong video na to mga ate, itong video na to, according to Adrian Pascual, ay meron ng 20,000 shares at 2.5 million views mga ate at kuya. Uy, thank you so much po. May nag-send sa atin ng ng pang wine. Charot, pang wine. $2.5 million views and counting in less than 24 hours. Trending ka na naman, Ma'am Shi. At ano ang ibig sabihin ng kanyang gesture na yan, mga ate at kuya? Okay? Bakit ganun ang kanyang ikinilos? Ang basa ng iba dito, mga ate at kuya, nung inagaw niya yung alak ni Keso, ay pagpapamukha kay Keso na under kita. Ang tingin ko sa'yo ay para ka lang waiter. Susunod ka lang sa utos ko. Hindi ka malalagay sa Senate presidency kung hindi sa aking ingenious idea and whatnot, di ba? Hindi mo maaagaw sa isang matigas ang ulo na si Mig Zubiri, ang Senate presidency na itinuloy pa rin ang PIDEA leaks na iyan, kung hindi dahil sa akin. Hindi ka mailalagay sa as Senate president. Parang ganun yung meaning ng pangaagaw niya ng alak. So, susubukin ko ngayon ang tiwala ko sa iyo. Ang loyalty mo sa akin, iti-test ko by drinking wine from your flute. Kailangan inumin mo pa rin itong nalapatan na ng labi ko na alak mo. Ang tanong, labi lang baga ang lumapat or may mga particles na ng laway? Baka may saliva na ni Momsh. Pag-usapan natin yan mamaya. Mag-ingat ka, Keso. Puso, ingatan mo yung keso mo. Baka masulot ni Momsh. Delikado yung... Alam niyo mga kuya, may mga allegations po kasi mamaya ako nalang banggitin na may mga voodoo and witchcraft na ginagawa sa Kamangyang. So baka yung pag-inom ni Momsh may ibang plano yan or may ibang ritual yan mga kuya. But still, it's unhygienic, it's cheap, it's kadiri. 'Di ba? Ang sabi nga ni Miss Maharlika, kung napagkamalan mo lang yan na server si Keso, kahit na nag-shake hands na doon si Kuting, yung inabot sa'yo ng talagang waiter yung alak mo, yun na lang binigay mo kay Cheese at bawiin mo yung ininuman mo na, ay, akala ko kasi para sa akin, akin na yan, total na inuman ko na, itong bago na lang yung sayo. Yun yung tamang gawin, right? Pero si Ma'am Shi ay wala talagang manners. Tapos sasabihin niya, she's very New York. Ganyan pala ang mga very New York. Very ghetto. Right? Ang ganda pa ng bihis. Kuting nagkakalat ang jowa mo. And another thing, mga ate at kuya, she wouldn't do that kung wala siyang power. Right? Kasi ang mga unang ginang mga ate at kuya, para lang silang trophy wives ng mga pangulo eh. Right? Parang pan-display lang sila. Wala silang role, wala silang mandato, wala namang binigay sa kanilang trabaho, kundi i-accompany lang yung kanilang mga asawang leader ng bansa. So, kung tutuusin, parang trophy nga lang, pang-display lang ng isang presidente ang kanilang asawa. Ganun lang. Wala silang power. Pero ang kilos ni Smugs says otherwise.
Parang siya yung powerful, kaya ginagawa niya ang kanyang asal. Na parang nangmamata siya. Na kahit na ganyan, wala siyang pakils. Bakit siya mang-aagaw ng alak? Ano ang motibo niya? Uhaw na ba siya? Nakainom na siya sa baso ni Cheese, sa flute ni Cheese, may ibinigay pa sa kanyang isa pang alak, uhaw na uhaw. Laklakera. At may shinare si Miss Maharlika na picture, mga ate at kuya ha, na dyan, ganyan daw talaga si Smugs ever since panahon pa lang ng kampanyahan. So, sobrang awkward. Tatawa-tawa nga si Keso nung sinishake niya yung flute niya, ginagano niya, iniikot-ikot niya dahil nga gusto niyang, I don't know, baka may floating particle doon, baka may malapot-lapot doon na laway. Tinitingnan niya kung may laway ni Smugs. Baka may mga nakalutang pa doon na whatever, right? Kasi malapot ang laway. Nakita niyo pa, may bula-bula doon. Kaya so mag-ingat ka. But, shinare po ni Miss Maharlika itong picture kanina lang, katatapos lang niya mag-live, di ba? Ni Smugs na parang ang dumi-dumi ang kadiri talaga. Parang recent lang dito picture ni Smugs kasi may mga kaharap na beauty queens, mga ate at kuya. Dali Ang bagal. Apakabagal. Dali. O to. Kakashare lang ni Miss Marley, katatapos lang ng live yan. Nanonood ako eh. Ito na namang si Smugs, parang ting-ting at kulubot na nga na korduroy na nga ang balat, kahilig-hilig pa mag-sleeveless. Kahilig-hilig pa mag-miniskirt. Hindi naman niya ikinaganda. Kitang-kita yung mga nagbubukulan niya mga buto-buto, right? May hawak na siyang flute, may hawak na siyang wine glass, may hawak pa siyang vape, may hawak pa siyang yosi. So, I don't know, siguro siya ay mainipin, di ba ganyan ang mga tao mainipin? To kill time or to kill boredom, nagsasmoke sila, papalipas oras daw yan eh. And also, baka hinahanap-hanap kapag natitense, kabado, right? Ganon. Ganyan namang nakakalaban kong beauty queens, mga at kuya sa mga gay pageants na sinalihan ko dati. Pag kinakaban, grabe humipak ng smoke yung ibang kandidata. So, lalo, pag ninenervyos, lalo pag rarampa na sa stage, super smoke. Yung iba lumalaklak nga ng alak, pampawala ng nervyos. So, si Moms talaga, ano to, parang alcoholic. Bangag. Lulong. Right? Hindi na maalis sa system. Adik-adik na. Ang tanong, sa sayo silang ba yan nagki-crave lagi? Sa alak lang kaya? O may iba pang bagay? At payag kayo na ganyan ang unang ginang ng Pilipinas na salaulang babae? Kadiri? Teacher, alam niyo, ang dami kong kilalang teacher kasi teacher ako eh. Ang dami kong kilalang teacher na diring-diri sa Yossi. One time may teacher ako, mga at kuya, panahon na mahigpit pa ang DepEd, panahon na mahigpit pa at stricta pa ang mga teachers ngayon kasi bawal na ang ganyan, corporal punishment, bawal na yung kahit verbal discipline. Yung bubungangaan mo estudyante, matatanggalan ka ng lisensya. Ang mga estudyante ngayon masyadong pinapamper, masyadong sinispoil. Dati, lilipad ang chalk, lilipad ang eraser. Tama ba ako? Panahon na ang higpit-higpit ng mga teacher, may pagpasok ng maestra namin sa classroom, sino ang nagyoyosi? Ganun agad ang bungad. Sino? Ba't ganyan ang aboy na, labas, 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 labas. Hindi nagturo hanggat hindi lumalabas yung nagyosi, mga kuya. Labas ang classmate namin. Booking, ang talas ng pang-amoy. Diring-diri, alam ng mga teacher na masama sa katawan yan, itong si Smugs na ito, maestra naman, abogada pa. Well, hindi naman natin mabiblame, no? May mga tao talaga na yan. Even my parents before used to smoke. Both my mom and dad. Ang tatay at nanay ko nag-yoyosi dati, inalis na lang nila yan dahil nga nagkaroon yata ng complication sa bunso namin. Nawalan kami ng bunsong kapatid, mga at kuya, dahil hindi naging healthy yung bunsong yun dahil nga si mama ay both of them, no? Si mama at si papa nagsasmoke. So parang naging lesson yan sa parents ko na huwag na yan. Kasi makaka-cause talaga yan ng, 'di ba, ng problema sa health ng bata, lalo maselan yung respiratory systems ng mga infant. So 'yun.
I think yun yung reason kung ba't inalis nila. Hirap na hirap sila nun, candy ng candy kasi naglalaway. Pero alam niyo yun, isa yung sinahangaan ko sa mga magulang ko na naalis nila yun sa sistema nila. Hindi madaling alisin yan. Ang kapatid ko hanggang ngayon, chain smoker. Ang lakas magyosi ng kapatid ko. Pero gusto kong sawayin ng kapatid ko sa ganyan, nga lang at ano magagawa ko, right? Ayokong maging kontrabida sa buhay niya. Iba naman ang sitwasyon ng unang ginang. Kung ganyan na kadiri na ang bisyo mo, at baka hindi nga lang yan ang bisyo mo, tapos yung kilos at galaw mo, naka-Pilipinyana ka pa, ay para kang babaeng palengkera, ay teka muna. Kuting, dinidisiplina mo ba ang jowa mo? Or takot ka sa jowa mo? Under ka ba sa saya ng kanyang Pilipinyana? What do you think, mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section. Huwag kalimutang pindutin yung bell icon dyan, ha? Katabi ng subscribe button para every time na nagla-live ang inyong Principesa ay makaka-receive kayo ng notification from YouTube.